Magandang hapon mga kapatid, ako po si Bea Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5. Live po tayo mula dito sa Senado. At kaninang hapon, muling umugong yung posibilidad ng kudeta o yung pagpapalit ng liderato. Kung matatandaan ninyo mga kapatid, ilang araw na simula pa noong Lunes na umuugong yung posibilidad ng pagpapalit kay Senate President Tito Soto. Pero alas 5 na ng hapon at nagsimula na yung sesyon, wala pa kayo ng alas 3 ng hapon, wala namang nangyaring kudeta. Pero muling lumutang yung pangalan ni Senator Loren Legarda na posible daw na pumalit kay Senate President Soto at kung mangyayari nga yan, siya ang kauna-unahang babaeng uupong Senate President. Gayunman, ayon kay Senate President Soto, wala naman daw lumapit sa kanya at nagpasabi na meron ng 13 boto para mapatalsik siya. Backgrounder lang mga kapatid, kailangan kasi ng 13 senador o mas marami pa dyan para magpalit ng liderato. And so far, sabi naman ni Senate President Soto, walang lumapit sa kanya na nagsasabing meron na silang numero at hanggang sa huli natin din siyang nakausap kahapon, naniniwala siya na solid ang majority bloc na sumusuporta sa kanya. Samantala, bago yung issue ng kudeta ay kanina nakausap din natin si Senate President Contemporary Ping Lacson, kaugnay naman doon sa pinaikot na draft partial committee report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa kanilang naging investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kinumpirma ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na kasama sa rekomendasyon dyan sa draft committee report na yan yung pagpa-file ng kaso laban sa ilang dati at incumbent o mga current na mga mambabatas. Kasama na dyan ang rekomendasyon para maghain ng kaso laban kina Zaldibo, dating Senador Bong Revilla, Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at dating Congressman Mitch Cahayon-Huy. Ang sabi ni Senator Ping Lacson ay nagkaroon nga ng focus kanina yung mga miyembro ng Blue Ribbon Committee na nakapaloob sa majority bloc kung saan pag-uusapan yung content o yung laman ng committee report na yan. Pero sabi ni Senator Lacson, paninindigan niya yung bahagi ng report na yan kung saan nire-recommenda nga yung pagpapakaso laban sa 6 na dati at mga present o incumbent na government officials. Kung yan daw ay tatanggalin at kung yan ay pagkakasunduan ng ilan o ng mayorya ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee na tatanggalin yung mga papakasuhang yan, sabi ni Senator Lacson, hindi niya isosponsor yung committee report na yan. Samantala, kailangan niyang makakuha ng 11 pirma mula sa 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee bago niya ma-report out sa plenaryo yung tinatawag na draft partial report na yan. Pero kung hindi siya makakakuha ng 11 signatures ay walang committee report na pag-uusapan. So far, ay ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, may inaayos lang sila dun sa wording pero may meeting of the minds. But we don't know yet ano ang lalamanin ng mismong pinal na committee report ng Blue Ribbon. So yan lamang ang latest mula dito sa Senado. Nagbabalik po ako kapag may mga bago po. Ako po si Bea Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5.